Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Benjobel Rosales. Ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng hayop na may kakaibang talento. Una, mimic octopus o ang nanggagayang pugita. Kagaya ng sinasabi ng pangalan nito, ang espesyal patungkol sa pugitang ito ay ang kanyang abilidad na magaya ang ibang mga nilalang. Kilalang kilala ito na nakakayang gayahin ang mahigit 15 mga hayop na kasama na dyan ang eel, higat o palos, jellyfish, ahas ng dagat, dragonfish at stingray. Ang mimic octopus na ito ay sobrang talino na madaling makahanap ng paraan na malabanan ang mga panganib nitong makakasalubong, at yan ay sa pamagitan ng abilidad nitong kumilos na kagaya ng mga mandaragit nito. Halimbawa na lang kapag ito ay napunta sa lugar na punong-puno naman ng nakakalasong dancelfish. Nagagawa nitong makopya ang ahas ng dagat dahil alam nito ang ahas ng dagat ay ang kinatatakutan o bigating kalaban ng dancelfish. Ayon sa mga scientist, ang mimic octopus lang ang nag-iisang may sobrang talento na nakakayang makopya ang higit sa isang hayop. Ang isa pang kahanga-hanga sa pugitang ito, hindi lang sa nakakaya nitong magaya ang hugis at galaw nila. Nagagawa nito ang umuupong posisyon para magaya ang mantis shrimp. Humihiga naman sa sahig ng dagat para magaya ang plapla na isda. Nagagaya niya rin ang kilos na parang isang alimango. Ikalawa, African hairy frog. May pulverin na kuko. Napanood mo na ba ang X-Men? At inaasam-asam na sana ay may superpower ka na kagaya ni Wolverine. At marahil isa ito sa hindi mo inaasahan. Mayroong mga siyam na mga palaka na karamihan ay naninirahan sa Cameroon, sa Africa, na ang lahat ay mayroong mga kanya-kanyang nakamamanghang abilidad na nakakayang bali-baliin ang kanilang mga buto upang mapalabas na patusok sa talampakan ng kanilang paanan at makabuo ng kuko. Sa pamamagitan nito ay nakakaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ito ang kanilang defense mechanism na talagang nagbibigay ito ng epektibong sandata. Hindi kagaya ng kuko na nakikita sa ibang mga hayop. Ito lang naman ay isang totoong bahagi ng buto na sinirang mahiwalay ng muscle sa paa. At sabratalism ang mga ito na kinatatakutan ng mga hunters, kaya pinapana sila mula sa malayo dahil sa takot na masaktan. Ang balat ng arteries ng ganitong mga kakaibang palaka ay tinutubuan ng mahabang mga buhok, at yan ay kapag sila ay nagpaparami ng lahi na isang nahawig sa isang mabuhok na dila, kung kaya't dahil dito ay tinatawag silang ang African hairy frog. Hindi pa lubos na malinaw kung nakakaya ba nitong mabawi kaloob ang kuko kapag ito'y mailabas na sa kanilang balat. Subalit sa nalalaman natin mula kay Wolverine, dumaan na sila sa paghihirap at masakit na bahagi ng paglalabas nito. Ikatlo, Malaysian exploding ant. Sumasabog na langgam. Kung yung fire ant o yung pulang langgam ay may masakit na kagat, well, mag-intay lang hanggang sa makaharap mo ang pinsa nito. Yan ang tinatawag na sumasabog na langgam. Ang Malaysian na langgam ay mukhang isang regular na langgam lang. Subalit ang sundalo nito ay nagdadala ng nakamamatay na sandata. Ang langgam ay may nakakalasong sako na nasa ibabang bahagi ng tiyan nito. Kapag nararamdaman nila ang sundalong langgam ang panganib, ay pinapalaki nila ang muscle nila hanggang sa ito'y sumabog na siya namang nai-spray sa kalaban.
Pinipisil ang sarili nito hanggang sa mamatay ito. At kung sakali mang mabuhay hanggang sa ang langgam na ito, mas mabuting lumayo na dito. Ang mga sundalong langgam na ito ay talagang mga seryoso sa kanilang trabaho. Saksihan ng mga scientist na ang Malaysian exploding ant ay iniiwasan ang kanilang colony o ang kanilang grupo para protektahan ito, at pati na rin ang palibot ng kanilang tahanan na kanilang karian. Ang mga uri ng hayop nito ay pinoprotektahan ang kanilang kauri mula sa malayo sa pamamagitan ng sariling pagsasakripisyo o tinatawag na self-destruction. Ika-4, mantis shrimp o ang mantis na hipon. Makikitang maliit ito, subalit ang malakas na hipon na ito ay punong-puno ng malaki at matibay na suntok. Kahit na sila ay may 4 inches na haba lang, ang mga ito ay isa sa pinakamatibay na hayop sa mundo. Ang mantis shrimp ay mayroong cloves o malakamay na ginagamit na panuntok na kayang patumbahin ang kanilang biktima. Ang katawan ng hipon na ito ay may bahaging nabuo na isang komplikadong strukturang muscles na nagiging isang parang brasong may spring na kamay kapag handa ng pang-atake ang hipon at naglalabas ng malakas na malay spring ang tama na nahahawig sa tama na isang bala mula sa 22 caliber na baril. Ang suntok ay malakas na kayang umabot ang bilis at lakas hanggang sa higit na 50 pounds o 22 kilo kada oras, na may kasamang lakas na higit 350 pounds. At yan ay mga mahigit sa 25 times na beses sa sarili nitong bigat. Inilalagay ng mga scientist ang hipon na ito sa isang makapal na plastic na tangke dahil ang kanilang suntok ay nakakayang mabasag ng mabilis ang salamin na tangke. Kung ang isang tao ay nakakayang masuntok ng ganito kalakas, ay maaring masuntok nito ang bakal. Maliban sa tunay nitong cloves o ang kamay na panuntok, ang hipon na ito ay may 4 na beses ang bilis ang kanilang paningin na ginagamit ng hipon upang mang-atake, na nakakabuo ng matibay na bula na parang isang biglaang alon na ikinagugulat ng biktima, at pagkatapos ay saka ito patutumbahin. Sa madaling salita, ang suntok ng hipon ay kumikilos na mararamdaman na para bang ito'y napakaraming suntok, kahit pa nga ito'y isang tama pa lang na suntok. Upang makasuntok ng malakas nang hindi nasisira ang kanilang globes, ang mantis shrimp ay may espesyal na matibay na parte na siyang nakasasagap ng puwersa na tinatawag na bullfight of structure. Pinipigil nito ang maliit na bitak mula sa pagkatuluyang pagkasira, at ang mga mananaliksik ay sinubukang gayahin ang strukturang ito na makagawa ng isang manipis na magaang materyales na sapat na ang lakas upang mapahinto ang mga malakas na pagputok o pagsabog. Yan ang ilan sa mga hayop na may kakaibang talento. Kahit na lagi nating itong nakita at sa tingin natin ay simple lang sila, pero meron pala silang mga tinatagong kakayahan na ngayon ay meron na tayong kaunting kaalaman tungkol sa kanila. Yun lamang po at maraming salamat.